Okay, dito tayo sa madugong part. Marami nagsasabi na hindi mafa-factor itong 11x squared minus 8x plus 19. So kung hindi siya mafa-factor based on our our solution, try natin, no? X squared minus 8x plus 19. Ang gagawin natin dito, magko-completing the square tayo. Pero try muna natin, 11 tsaka 1 lang naman ang pwedeng factors niyan. Tapos, 19 and 1. 19 and 1. So, either ito is buong negative or ito is buong negative. So, try muna natin na yung pangalawa yung negative. So, dapat negative daw yan. Kasi, 11 times 1, positive 11. Negative 9 multiplied by negative 1 is positive 19. So, 11 times negative 19 is malaking number. So, 19, 201, ay 209. So, negative 209. Tapos, ano yung isa? 1 multiplied by negative 1 is negative 1. So, hindi siya 8 ang lalabas. Okay. Next, Control C, Control V. Sabi niya, dapat ito. So, i-negative muna natin. Negative, tapos negative, tapos ito positive, tapos ito positive. So, parehas lang din. Positive 209 and negative 209 siya. So, may negative 209 pa rin. Tapos, negative 1. So, hindi rin siya pwede. Anong gagawin ko? Pagpapalitan ko na lang ng pwesto. Ito. Imbes na yan. Imbes na 1. O, mauna na itong 19. Next, anong mangyayari? 11 multiplied by negative 1 is negative 11. Tapos, negative 19 multiplied by 1 is negative positive 19, negative 19. So, pag pinag-add mo to, ang lalabas dito ay equal to negative 30. Hindi siya pwede. Next, anong gagawin natin? Ito. Ito naman daw ang gawin natin parehong negative. So, hindi siya pwede. Try natin. So, negative 11 times 1 is negative 11. 19 times negative 1 is negative 19. So, dito, kahit anong gawin natin, ang lalabas lang, pareho lang na lalabas ng negative 30. So, if ganyan ang nangyayari, wala ka talaga makuwang factors kasi hindi ka pwedeng bumali ng rule na dapat ang lalabas katulad lang din nito. Kasi ito, kahit anong gawin mo dito, positive 11 ang lalabas. Dito, sa ginamit natin dito, kahit anong gawin mo dito, positive 19 lang din ang lalabas. Kaya pag in-evaluate natin, hindi lalabas yung answer dyan. What if ang answer mo dito is negative 19? So, either isa dito, negative, and alam ko, lalabas yung sagot dyan. So, since hindi naman yun yung tanong, ito yung sasagutin natin. Gagawa na tayo ng tinatawag na completing the square. Meron bang mas hirap dito? Meron yung quadratic equation. So, meron bang mabilis na way para ma-compute yung quadratic equation? Alam ko meron, pero hindi ko makita kung nasaan. So, ang ginawa ko, nag-completing the square ako. So, balikan lang natin, completing the square. Ito siya. Completing the square, dinivide ko lang ito gamit itong buong equation gamit yung coefficient ng first number. So, ito siya. Dinivide ko siya by 11. Afterwards, dapat ang lalabas dyan is ganito. Ayan. Magiging lang siyang x squared minus 8x over 11 is equal to minus 19 over 11. Tapos, kukunin ko itong pangalawang term na to, 8 over 11, mumultiply ko ng 1/2. Hindi na natin kailangang puntahan yon kasi 8, 11 multiplied by 1/2, lowest term, 8 divided by 2 is 4. Tapos, 4 times 1 is 4. Ayun siya, 4. Tapos, 11 yung natira, di ba? Kasi cancel, 4 yung nasa labas nito. 4 yung nandito. So, 4 over 11, ayun siya, 4 over 11. Tapos, minus 19,
Kaya from here, from this equation, pwede mo siya agad ma-simplify na ganito. Gagawin mo, kunin mo lang yung 1/2 nito or kalahati niyan. Yan. Kalahati niyan is ito, 4/11 squared. Tapos 4/11, yun ang square mo. Kasi makakancel lang din eh. So, square mo yan. Siya. And then, simplify. Yun lang. Continue lang sa pag-simplify. Tapos, lalabas itong 4 positive, negative I, imaginary number. Bakit? Kasi negative yung ating 193. Kung positive yan, walang I dyan. Since may negative, ibig sabihin, this number doesn't exist. A square of a negative number doesn't exist. Kasi pag sinabing square, minomultiply mo sa sarili niya. So, meaning, hindi ka pwedeng mag-multiply ng number sa sarili niya nang lalabas negative. Kasi dapat magkaibang number yon. Di ba kapag ka nag-square ka, parehong number. So, dito, imaginary number lang yung nilabas natin. So, paano ko ini-evaluate ito? X minus ganyan-ganyan, tapos X minus ganyan-ganyan. Ang napansin mong pinagkaiba, katulad nito. Diba plus, tapos minus. Ganun lang din dito. Yun nga lang, ang plus minus doon, hindi doon sa after ng X. After siya, doon sa form mo, or meaning, before doon sa ating radical expression. Kasi dito sa radical expression, kapag pinaghiwalay mo yan, ganito ang sagot niyan. Kasi x minus 4 na siya dito to begin with. Tapos ito, ita-transpose mo lang either positive or negative. Kaya ayun siya, plus or minus. So ganito lang siya ina-evaluate. X multiplied by x, simply x squared. Tapos, x multiplied by negative 4/11, negative 4/11x. Tapos, dito na, i-multiply natin. Pero, paano mo i-multiply? Negative 4 multiplied by negative 11, multiply mo sa negative square root of negative 193/11x. Ito palang x, multiply dito. Lalabas, ano lang siya? Para lang siyang buong number. Tapos, itatabi mo sa x. Next, 4/11. So, 4/11 multiplied by x, ito yung lalabas. Next, 4/11 multiplied by 4/11. So, parang in-square lang natin siya. Magiging positive kasi negative times negative, positive. 4 times 4 is 16. 11 times 11 is 121. And then, ito siya. 4/11 multiplied by ganito. Diretso lang. I-multiply mo yung 4 dito, pero dito, hindi mo siya i-multiply. I-treat mo tong square root na to na as if variable siya. Kaya 4 tapos square root of negative 193. Ang mamumultiply natin yung denominator nila. 11 multiplied by 11 is 121. Okay? Next. Ganun lang din dito. As if itong buong radical expression na to ay isang variable. So, isipin mo, ano lang to, variable of a. So, a multiplied by x is ax. Kasi sa example natin, square root of negative 193x/11. So, itabi mo lang siya doon. Next, ito. Square root of ganyan-ganyan multiplied by ito. So, ganun lang din. Yun nangyari dito. So, tinapat ko ngayon siya doon. Kasi pareha sila eh. So, tatapat mo siya dito. Kaso nga makita mo, negative siya. Kasi, negative tapos positive. So, magka-cancel out lang yan mamaya. But next, ito. Ito yung magandang part. Square root of negative 193 multiplied by square root of negative 193. Sabi niya, positive, negative. So, since unlike sign, subtraction. Tapos, dahil in-square mo lang siya, ang dating nito, in-square mo lang siya eh. Ibig sabihin, multiply mo siya dito. So, ano mangyayari? Maka-cancel out yung square root. Kaya maka-cancel out, lalabas yung negative 193. Matatanggal yung pagiging imaginary niya or pagiging rational expression niya. And then 11 multiplied by 11 is 121. So ganito na siya. Ngayon sisimplify natin. Pinagtapat-tapat ko na yung mga magkakaparehas ang format kagaya nito. Meron tayong 4/11x tapos any number na merong coefficient tapos x na parehas sila na fraction lang, itapat mo. Bakit ito? Kasi ito ay radical expression. Tapos, ang denominator 11. Bakit ito? Hindi.
Kasi hindi naman over 11. Kaya magkatapat yung 121 at 121. Tapos radical expression. Okay? Ito, 16, 120, wala siyang katapat. 121 to. Hindi naman kasi siya radical expression. So, kumbaga, ang ginawa ko, pag minumultiply ko siya unti-unti, kinuha ko muna ito, magkakatabi. Tapos, as I multiply it ng isa-isa, tinatapat ko siya doon sa kung saan siya kagrupo. Hindi naman kagrupo itong buong ito, itong negative 193 over 11x. Itong mga to. Kasi ito, wala namang variable na x, so hindi mo siya pwedeng itapat. Hindi naman niya denominator 11, hindi mo pwedeng itapat. Okay, so ano lang maitatapat ko? Ito. Ayan, so dahil clear na sa atin yon, kakancel ko na to. Kasi negative tas positive, so 0 yan. Kahit anong gawin mong addition dyan, 0 yan. Kasi nga, tinitreat na natin to as variable. So, negative, positive, parehas lahat, 0. Dito rin, negative, positive, parehas lahat, 0. Okay. So, since na-cancel out na natin mga yan, dito tayo sa pwedeng evaluate. X squared, wala namang katapat, bring down. 4 over 11 plus 4 over 11. Since parehas sila na negative, proceed ka sa addition. Since like sign sila, paano kung positive yan? Proceed ka pa rin sa addition. So, mangyari, parehas na sign, diretso sa pag-add. 4 plus 4, 8. Bakit yung 11 over 11? Rules on fractions, hindi ka pwede mag-add ng denominator. As is lang ang denominator. So, as is lang. So, follow the sign. Negative, negative. So, negative. Bring down yung x. Kasi addition lang yan. So, ganun lang siya. Then, bring down 16 over 121. Bring down ito. Kasi wala naman sila mga katapat. So, evaluate natin unti-unti. Ito, change sign ka. Kagaya dun sa kanina. From subtraction, gagawin nating addition. Tapos, ang sign ng na katabi ng 193 is negative. So, magiging siyang positive. Paano naman kung walang sign nito? Paano kung wala siyang negative? Ano mangyari? Yung 193 mo dito, magiging negative. Kasi kapag wala siyang sign, it is as if positive siya. Okay? Kahit may minus siya dyan, as if positive siya dyan. Kaya nga, kung titingnan mo, negative, negative, naging positive lang siya. Paano kung minus, tas wala ito? As if negative 193. Bakit? Kasi kapag nag-change sign ka, magiging addition to, magiging negative yon. So, tingnan nyo na lang doon sa mga naunang example yon. So, 193, 121, dahil na kuha na natin na addition na lahat, maliban dito. Kasi hindi naman din natin. Kasi pag ginawa mong addition, ito kagaya nito, plus, magiging minus. So, para lang siyang minus 8 over 11x. Kaya di mo na kailangan. Samantalang ito, evaluate pa kasi natin dito. So, nag-change sign tayo. So, next, 16 plus 193 is 209. Again, rules on fraction. Para sila na denominator. So, as is lang din. So, next, idikit na natin. X squared minus 8 over 11x plus 209 over 121. Lowest term ng 209 tsaka 121 is 19 over 11. Bakit? Dinivide natin kasi both numerator and denominator by 11. Pag dinivide mo yung 209 by 11, ang lalabas 19. Ito siya. Galing siya dito. Yan. Okay. Samba. Basta. I-divide mo lang ito, ang lalabas dyan ay 19. Okay, i-ano natin, i-calculate natin para 209 divided by 11, 19. 121 divided by 11, 11. So, both are divisible by 11. So, i-divide mo, 19 over 11. Tapos, di ba makita mo, over 11 ito pareho. So, ang gagawin mo, i-multiply mo ito by 11. So, ganito yan. I-multiply mo to by 11. So, anong kalalabasan? 11 times x squared is 11x squared. Tapos dito, 11 multiply by 8 over 11. Cancel out yung 11. Ang matitira,
8. Kasi 'di ba? 11 over 11. So matitira, ka-cancel out. Magiging siyang ganito. 'Di ba? 8 multiply by 11 over 11. So cancel out lang 'yan. 8 na lang matitira. Ganun din dito. 19. So 19 multiply by 11 over 11. Cancel out lang yung 11, matitira yung 19. So, 11x squared minus 8x plus 19. Pareho ba doon sa ating kinukuhanan? Ayun, 11x squared minus 8x plus 19. So, ang tanong, meron bang factors ang 11x squared minus 8x plus 19? Yes, meron siyang factors. Ang tanong, is it a set of real numbers? No. Bakit siya hindi set of real numbers? Kasi, ang kabaligtaran ng real ay imaginary. So, yan yung letter I na yan. Imaginary number siya. So, these are not same. Ano ang real numbers? Sila yung numbers na ginagamit natin from negative into positive. Ang imaginary numbers, this represents a number but it is not part of our what we call real numbers, or meron silang properties na kagaya ng integers na ginagamit natin. Anyway, hindi kasi siya number na ginagamit talaga. It is just for the representation of the negative value ng ating rational expression. So, again, may factor ba itong 11x squared minus 8x plus 19? Yes. So, i-try naman natin. Kasi palagay ko, either plus 8x or minus 19 yan. So, try natin. What if yung equation natin ay may iba? Try muna natin na positive yung 8x. So, positive lahat. So, 19. Tapos, 19 tsaka 1. So, ano mangyayari? Dapat, pag-ibahin natin ang pwesto. O, sige, 19 muna. So, dito, mangyayari dito, 11, tapos, 19 times 19 is 209. Tapos, 1 times 1 is 1. Lalabas yung 8. So, try natin. 11, 1, tapos, 1, tsaka 19. 11 multiplied by 1 is 11. 1 multiplied by 19 is 19. So, pag pinag-add mo ito, ang lalabas ay 9, 10, carry 1, 30. Okay. Dapat ang magiging difference nito is, ito, kung makikita mo, 11 minus 19 is 8. 'Di ba? So, dapat 8 yung lalabas. So, dapat negative yung 11. So, dapat negative yung 11. Either negative yung 11 or negative yung 1. Okay? O, dapat negative yung 11 or negative itong 1. So, since dito, either ito yung negative or ito yung negative. Pero, tatry pa rin natin, no? So, dapat 11, 1, tapos negative 1, tapos 19. So, dito, 11 times negative 1 is negative 11. Tapos, 1 times 19 is 19. So, pag pinag-add mo ito, ang lalabas ay positive 8. Yan na ba yung nandoon? Yes. So, i-try natin. Apply lang natin yung ginagawa natin kanina. Since na 11x squared yung nauna, gagawin mo 11x lang. Tapos, ano yung nakuha mo? Minus 11. Tapos, yung susunod, meron kang 11x. 11x. Tapos, ano yung kasunod niya? 19. Plus 19. Meron bang mailalabas doon sa 11x plus 19? Wala. Dito, meron? Yes. Divide mo ng 11. Ang mangyayari, x minus 1. Tapos, meron kang 11x plus 19. So, ano mangyayari? Ito yung ating sagot. Control C, Control V. So, paano mo malalaman na yan ang tamang sagot? I-ano natin, evaluate natin. X multiplied by 11x, 11x squared. Tapos, x multiplied by positive 19 is plus 19x. Next, yung
negative 1 multiply by 11. So, minus 11x tapos negative 19. Oh, hindi ito yung sagot. Kasi dapat ito ay positive. Ito yung science book ni Conrad. Okay, so tingnan ulit natin. So, hindi natin na meet yung requirement kasi ito kasi pag multiply mo, positive 19. Negative 19 yung lalabas. So, hindi natin siya na-meet. Try natin. Negative ito, positive yan. So, negative 11, negative 9, to negative 19. So, tanong pala. May sagot? Wala. So, hindi siya factorable by normal na natin. Na normal natin na ginagawa. Ang magiging sagot dyan, kagaya rin ito. Kagaya rin yan. So, kung hindi siya ganyan, higing siyang dapat? Higing siyang minus 8x minus 19. Palagi ko dapat minus 19. Ayan. So, nagkamali siguro sa sir ninyo. Ang mangyayari niyan dito, 11 tapos 1 tapos 19 tapos 1. Ayan. Kagaya nito. Unahin na lang natin yung 1 pa. For the sake na mabilis tayo mag-discuss. 11, 1. Dapat negative yung isa dito. Try natin negative yung 19. So, 11 times 1 dito sa kabila is 11. Tapos, yung katabi niyang 1 times negative 19, meron kang negative 19. So, ito pag pinag-add mo, negative 8. Okay, review natin kung tama talaga yung sagot natin. 11 times 1 is 11. 1 times negative 19 is negative 19. Tapos, 11 plus negative 19 is negative 8. So, yan dapat yung sagot natin. So, meron tayong, again, 11x plus yung result kanina dun sa ito, 11. Tapos, meron tayong 11x minus 19. Ayan. So, wala tayong may lalabas. Meron yung 11. So, ilabas natin 11x plus 1. Tapos, 11x minus 19. So, anong gagamitin natin? Ito lang. Okay. So, evaluate tayo. X multiplied by 11x, 11x squared minus 19x tapos plus 11x minus 19. So, paano to? X multiplied by 11x, 11x squared. X multiplied by negative 19, negative 19x. 1 multiplied by 11x is 11x. 1 multiplied by negative 19 is negative 19. Simplify, negative 19 plus 11 is negative 8. 11x squared minus 8x minus 19. Ayun siya. So, that's it.